Magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 na po ng umaga. Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Hulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Morning! Good morning! Tumila ang ulan. Masaya ang may sampay at naglaba kahapon. O sige, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Ginugunita ngayong araw ang ika-43 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. o ang Ninoy Aquino Day. Sa ilalim ng Republic Act No. 9256, isang special non-working holiday ang araw na ito. Kaya wala pong pasok ang mga tanggapan ng gobyerno ngayong Biyernes. Maliban na ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at emergency services. At dahil holiday ngayong araw, suspendido rin po ang pagpapatupad ng MMDA ng number coding scheme sa Metro Manila kasama na ang Makati City. Habang magpapatupad naman ng mas maikling oras ng biyahe ang LRT1 ngayong Biyernes. Magsisimula ang unang biyahe ng LRT1 sa Dr. Santos at Fernando Poe Jr. stations ng alas 5 ng umaga. Habang ang last trip naman sa Dr. Santos Station ay aalis ng alas 9:30 ng gabi at alas 9:45 naman ng gabi sa San Fernando o sa Fernando Poe Jr. Station. Samantala, bumisita naman kahapon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang mga kaanak ng yumaong si Senator Benigno Aquino Jr. Sinaksihan at nagbigay pugay ang mga ito sa pagkakalipat sa bagong lokasyon ng marker ng senador na larawan ng kanyang legasiya at nagsilbing identity ng paliparan. Inilipat na ang marker sa Terminal 1 sa harap ng paliparan kung saan makikita ang mismong pangalan ng yumaong senador. Ngayong araw, nakatakdang pangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ang paggunita sa Ninoy Aquino Day. Ang pagpaslang kay dating Senator Benigno Aquino sa tarmac na nooy Manila International Airport ay ang siyang nagsilbing daan upang sumiklab ang 1986 EDSA People Power Revolution. Hataw Balita ngayon. Samantala, umabot na sa 29 ang naitalang nasawi bunsod ng magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at epekto ng habagat sa bansa. Batay sa August 20 report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 15 sa mga namatay ay naitala sa Cordillera Administrative Region, 9 sa Calabarzon, 2 sa NCR at may tig-1 sa Ilocos Region, Mimaropa at Negros Island Region. 17 ang naitalang sugatan habang may 2 pa rin ang patuloy na hinahanap. Sa ngayon ay bahagya ng bumubuti ang lagay ng panahon, bagaman isang panibagong bagyo ang inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas at muling maghahatak ng habagat na maaring magdala ng mga pag-ulan sa susunod na linggo. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang mga lugar sa bansa matapos na magtamo ng matinding pinsala sa nakaraang mga pagulan na tumagal ng mahigit 2 linggo. Kasama sa mga nagdeklara ng state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan, Pampanga, gayon din ng Bulacan at Cavite dahil sa dami ng mga lugar na nalubog sa baha. Bukod sa mga nabanggit na probinsya, ilan pang mga munisipalidad ang isinailalim na rin sa state of calamity. Kabilang na ang ilang parte ng Dagupan, Pangasinan, Zambales, Rizal at Batangas.
Sa bisa ng state of calamity, pinapayagan ng pamahalaan na maglabas ng pondo para sa mabilis na rescue at relief operations. Otomatiko rin na magpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin at papayagan ang mga loan mula sa gobyerno na walang interes. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ng mas komprehensibong assessment ang Baguio City local government sa mga lugar sa syudad na prone sa landslide. Layo nito na makalikha ng mga engineering solutions upang maibsan ang banta ng landslide na kadalasang nagdudulot ng trahedya gaya ng nangyari sa Gisad, Sorong noong August 9 kung saan 10 ang namatay. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, madaling sabihin na paalisin ang mga tao sa lugar, subalit ang problema niya ay ang lugar na kanilang paglilipatan. Binigyan diin ng alkalde na mahalagang maikonsidera ang praktikal at sustainable na solusyon sa ganitong mga problema. Ayon kay Mayor Magalong, 85% ng 56-kilometer land area ng Baguio City ay mayroong banta ng pagguho ng lupa. Kaya naman, kailangan na niya ng mga long-term solutions at hindi dapat umasa na lamang sa relokasyon. Kaugnay nito, humingi na ng tulong sa Department of Public Works and Highways ang LGU upang mapag-aralan ang plano. Hataw Balita ngayon. 13 karagdagang pumping stations ang ipatatayo o i-upgrade sa Metro Manila upang ibsan ang mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kalinsabay ng kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station kahapon sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na makumpleto ang 13 karagdagang pumping stations sa pagtatapos ng taong 2026 o early 2027. Anya mahalaga ang pagkakaroon ng mga ganitong pasilidad lalo't madalas na nakararanas ang bansa ng malalakas na pagulan. Samantala, inihayag rin ni PBBM na humahanap na ng pamamaraan ang pamahalaan upang maresolba ang problema sa pagtatapon ng mga basura na kadalasan ring bumabara at nagdudulot ng aberya sa mga pumping station. Hataw Balita ngayon. Matapos ang malawakang mga pagbaha sa Metro Manila kung saan muling lumantad ang lumalalang problema sa basura, target ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA na magpatupad ng Unified Ticketing System sa anti-littering. Si Asher Gadawan Jr. humahataw. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pag-isahin at pagandahin ang proseso sa pagpapatupad ng anti-littering sa buong Metro Manila. Ito ay bahagi ng isinusulong na Unified Ticketing System sa mga lungsod sa National Capital Region. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nagpatawag ng pagpupulong ang Office of the Executive Secretary kaugnay ng pagbubuo ng polisiya laban sa illegal na pagtatapon ng basura. Kasama sa pagpupulong ang iba't ibang ahensya, mga league president ng local government units at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Layo nito na matiyak na maayos ang paghatol at pagpapataw ng parusa sa mga hindi sumusunod sa tamang pagtatapon ng basura. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa Metro Manila, tinatarget rin na maipatupad ito sa buong bansa. I think it will cover not just Metro Manila but the entire country. We suggested po kasi na invite yung mga league presidents po ng mga various LGUs, DNR at iba't iba pa. At kasama po sa tatalakayin yung po yung unified ticketing sa basura, mga improvements sa mga proseso at sistema po. To ensure na nahahakot po ng maayos yung basura. Binigyan din naman ng MMDA Chairman na kailangang isaalang-alang dito ang magkakaibang ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang mga umiiral na batas sa clean water at solid waste management. Gayon man, umaasa ang MMDA na mas mapabibilis ang pagbuo ng Unified Ticketing System sa anti-littering sa lalong madaling panahon. Well, hindi ako makapagbigay ng specific timeline. Yung single ticketing po natin sa traffic, it took around 16-18 years before namin na finalize. So, but
I think soon. We have to come up with it soon. Hindi lang po ako makapagbigay ng timeline. But it will be a priority definitely. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak na Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla na ligtas ang Zamboanga at nangakong pananatilihin nila itong ligtas para sa lahat. Kahapon, bumisita sa Ateneo de Zamboanga ang kalihim ng DILG kasama ang hepe ng Philippine National Police at iba pa mga opisyal bilang bahagi ng isinasanggawang investigasyon sa nangyaring shooting incident noong August 18. But let me assure you, Zamboanga is safe. Again, let me assure you, Zamboanga is safe. And we will keep it safe. We are here to ensure that everything's done fairly. Paliwanag pa ng kalihim, hindi anya refleksyon ng kabuang sitwasyon ng Zamboanga ang nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo University. Dagdag pa nito, isolate na may tuturing ang pangyayari at nilinaw na wala itong kinalaman sa usapin ng magkakaibang pananampalataya o cultural clash. We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well. So it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na kumilos umano ng mag-isa ang estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes. Sa press conference kahapon ng kalihim sa Zamboanga City, sinabi nito na batay sa inisyal na investigasyon, mag-isa umanong nagplano at ginawa ng bata ang pamamaril at wala umanong natukoy na kasabwat nito. The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Una nang sinabi ni Secretary John Vic Remulla na malaki ang posibilidad na naradicalize ang estudyanteng shooter sa online game na Roblox. Kaya naman ang Philippine National Police umaasa sa mga digital evidence para matukoy ang tunay na dahilan ng pamamaril ng estudyante. Hataw Balita ngayon. Sa isinagawang investigasyon kahapon ng Senado sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University na nangyari noong August 18, lumalabas sa investigasyon na dumaan umano ang shooter na estudyante sa isang ramp na nakatalaga para sa mga persons with disability. Dahilan upang makalusot ito sa regular na security checkpoint ng universidad. Ayon sa pamunuan ng ADZU, mayroon silang 25 security guards sa paaralan na regular na nagche-check sa dinadaanan ng mga estudyante. 3 hanggang 4 dito ay nasa gates ng eskwelahan habang ang iba pa ay nakakalat sa bawat palapag ng building at paligid ng paaralan. Ngunit aminado ang ADZU na wala ni isa sa mga security guard ang nakaposte sa nasabing rampa kung saan dumaan ang menor de edad na suspect. Unfortunately, there is a ramp in that building which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit. This ramp is closed, normally closed, and ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student
will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Kinwestiyon sa Senado ang tila kawalan ng maayos na security protocol ng universidad. Bagay na sinang-ayunan din ng Zamboanga Chief of Police. Ang balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata sinasubject po sa search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag nakakotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Sa ngayon patuloy pa ang sariling investigasyon ng Ateneo de Zamboanga University kung paanong nakalusot sa inspeksyon at nakadaan ang shooter sa pagpasok ng junior high school building na may dalang baril. Kasalukuyan din nilang nire-review ang closed-circuit television footage sa kung ano ang tunay na nangyari. Hataw Balita ngayon. Nasa stable na kondisyon na ang estudyanteng napaulat na nasugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ng junior high school building ng Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ayon sa Police Regional Office 9, bagaman nasa stable ng kondisyon, patuloy pa rin itong sumasailalim sa gamutan at nagpapagaling sa ospital. Sinasabing nadaplisa ng bala sa kanyang likuran ang naturang estudyante. Samantala, nagpapatuloy pa ang isinasagawang psychological first aid session ng mga taga-Ateneo de Zamboanga University upang makarecover mula sa trauma na idinulot ng trahedya. Habang patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa dahilan ng pamamaril. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Justice ang mga hakbang upang labanan ang umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na may kaugnayan sa violent extremism. Kasunod ito ng mga nangyaring insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. May humahataw na balita si Benedict Samson. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga law enforcement agency sa umano'y online recruitment at mentoring sa mga kabataan na maaaring may kaugnayan sa violent extremism. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay tinitingnan na nila ang mga kabataan na kinokontak at isinasali umano sa mga group chat kung saan maaari silang maimpluwensyahan ng karahasan. We're confirming information na mentor. Alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no? Dagdag pa ng kalihim, may nakikita din silang elemento ng terorismo kung ang isang insidente ay may layuning magdulot ng takot sa publiko. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman because the purpose of terrorism is to sow fear in the general population. So pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? Sinabi rin ni Secretary Bida na inihahanda na rin nila ang mga trial prosecutor para sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis kaugnay sa kaso. Umaapila ang DOJ sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak at magkaroon ng bukas na komunikasyon sa mga ito. Kaugnay nito ay may panawagan din ang Justice Department sa mga kawani ng media. Yung pag-takedown ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat. I want to seek help from the media also and the public, diba? If it's really, let's not repose, no? Let's restrain, no? The real power here is the power of restraint. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOJ ang anumang reklamo na ihahain sa kanila. Kaugnay na nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
Kasama ang violenting online games sa tinitingnan ng mga otoridad na may kaugnayan sa ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Gayunman hindi ganon kadali na mapasok ng pamahalaan ng online world para agad mapigilan ito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Inirekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na magkaroon sila ng intelligence funds. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na nangyayari sa mga paaralan gaya na lamang ng school shooting sa Tacloban at Zamboanga. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang nasabing pondo ay magagamit nila sa monitoring at pagkalap ng impormasyon sa galaw ng tinatawag na nihilistic violent extremism o ang mga grupong naguudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Aminado sila na hirap ang cyber authorities na pasukin ang mundo ng online. Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag aasahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagalan bago namin ma-penetrate ng mga NVE groups na to. Paliwanag ni Yusek Paraiso, isa umano sa magandang paggamitan ng intelligence funds ang pagtugis at pagbibigay ng rewards sa mga magbibigay ng impormasyon patungkol sa NVE groups. Aniya, may mga lumalapit na umano sa kanila mula sa gaming community na parte umano ng mga NVE group. Gayunpaman, kinakailangan pa nila itong i-refer sa law enforcement agencies na siyang nagpapatagal ng proseso. We also see some limitations po kasi marami hong nagka-come forward from various, for example, the gaming community which also are involved, parang meron silang visibility kasi part sila ng mga NVEs na to, whether out of curiosity tapos nagsusumbong ho. We refer them to our friends sa law enforcement. Siguro po ito yung mga tamang paggamit po ng intelligence funds kasi honestly hindi ho law enforcement agency po si CICC, so as much as we want to entertain them and prevent some things from happening, we still have to rely on our law enforcement partners po, Madam Chair. Sa kasalukuyan, hindi pa man napatutunayan na may kinalaman sa marahas at bayolente na online games ang nangyaring shooting sa Tacloban at Zamboanga. Isa ito sa nakikita ng mga otoridad na may posibleng kaugnayan sa pamamaril ng mga estudyante sa loob ng kanilang paaralan. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Oras, alas 5:28 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi magiging ganap na mga kaso ang mga reklamo laban rito. Iginit rin ng abogado ng mambabatas na hindi dapat pangunahan ng ombudsman ang mga investigasyon. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Kung kampo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang tatanungin, tiwala silang madidismiss ang mga reklamo laban sa kanilang kliyente. Yan ay kasunod ng pagbaligtad ng ilan sa dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Kasama si Orly Guteza sa mga nagbunyag na hinatiran umano nila ng male-maletang pera ang dating leader ng Kamara. Pero kalaunan ay binawi nito ang kanyang mga naunang pahayag at itinuro sila Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na umanong nag-utos sa kanya na sabihin ang mga paratang laban kay Representative Romualdez. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, ang abogado ni Congressman Romualdez, isinama nila ang mga salaysay ni Guteza at mga sworn statement ng 25 pang resource persons para suportahan ang kanilang karagdagang kontrasalaysay na isinumite sa ombudsman kahapon. Well, in a fair and impartial investigation, we are 101% confident na madidismiss. Dagdag pa nito sa halip ng mga direktang ebidensyang mag-uugnay kay Romualdez sa mga umano'y illegal na transaksyon, karamihan sa mga lumalabas ay mga pabago-bagong testimonya. Ang kapansin-pansin lang dito is this investigation has been going on for several months. No? Sana, I mean with all due respect to the Office of the Ombudsman,
ito po ay napakamakapangyarihang ahensya ng gobyerno. Lahat pwede ipatawag, lahat pwede ipasabina. But lumalabas, wala man lang forensic evidence or documentary evidence linking the former speaker. Kaya naman para sa abogado ng mambabatas, dapat dumaan sa buo at impartial na pagsusuri ang anumang resolusyon na lalabas mula sa mga investigasyon. Ang nakakabahala lang ay siyempre ay inaasahan natin sana maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya. Yun na po ang aming kinatatakot at mukhang yun ang nangyayari kasi nga nauna yung statements before the evidence. Kasalukuyang nasa preliminary investigations ng mga investigador ng Ombudsman ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at paglabag sa anti-money laundering law. Sa mga reklamong ito, tinukoy si Congressman Romualdez na umunay mastermind sa kickback scheme sa mga anomalyang flood control project at umabot umano sa 56 billion pesos ang nanakaw mula sa kaban ng bayan. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa pagbawi ng testimonya ng 4 na dating bodyguards ni former Congressman Saldico, maging ang pagbaligtad ng dating surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing na si Orly Gutesa. Itinanggi ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Representative Romualdez, na binantaan, sinuhulan o pinangakuan ang mga ito kapalit ng pagbawi ng kanilang salaysay laban kay Congressman Romualdez. But inuulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung anumang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaligtad nito mga testigo. At hindi po natin gawain yan, na makipag-usap para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction. Di ba? Na dahil lang ay may recantation, meron na kaagad konsiderasyon. Di po ba? Parang madali tanggapin ang original statement, pero yung recantation ay hindi madaling tanggapin. Bakit kaya? Hataw Balita Ngayon! Inihayag ng Office of the Ombudsman na mayroon pa silang 28 mga testigo na handaan nilang magbigay ng direkta at mahalagang impormasyon sa umano'y mga transaksyon kaugnay sa kasong iniimbestigahan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama umano sa mga ito ang ilang active, uniformed personnel na sumailalim sa legal na proseso. Ito ang sagot ng Ombudsman sa ginawang pagbawi ng testimonya ng 4 na dating bodyguards ni Zaldico, pati na si Orly Gutesa na una nang humarap sa pagdinig ng Senado at sinabing isa umano siya sa naghatid ng maletang may pera kay Congressman Romualdez. Muling nanindigan ang Office of the Ombudsman sa kanilang investigasyon at nagbabala na maharap sa mabigat na parusa ang sinumang manggugulo o hahadlang sa kanilang pagsisiyasat. Ayon pa sa Ombudsman, hindi na bago ang mga ganitong recantations sa high-profile cases, ngunit hindi naman anila umiikot ang investigasyon sa isa o iilang testigo lamang. Hataw Balita Ngayon! Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat sampahan ng kaso ang umano'y mastermind na nasa likod ng mga witness hinggil sa flood control scandal na nagbabago-bago ng kanilang testimonya. Ayon sa palasyo, dapat maimbestigahan at ma-verify ang mga naging pahayag ni Orly Gutesa. Ngayong binawi na nito ang mga dati niyang salaysay hinggil sa pagdideliver umano ng mga maletang naglalaman ng mga pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. May hataw na balita si Joan Nano. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa biglaang pagbaliktad at pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa, ang isa sa mga dating bodyguard ni former Congressman Zaldico. Una niyang isiniwalat sa pagdinig noon ng Senado ang ginagawa niyang pagde-deliver umano ng mga maletang naglalaman ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez.
Subalit bigla na lamang nagbago ang kanyang mga salaysay at itinuturo sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na siya umanong kumausap sa kanya upang siraan si Congressman Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon sa Malacanang, bagaman walang naging reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa biglaang pagbaliktad ni Gutesa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pa rin itong masiyasat. Kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Dagdag pa ng palace official, dapat ring sampahan ng kaso ang posibleng utak sa paggawa ng ganitong senaryo. Hinala nila maaaring gumagawa ng peking kwento ang mga false witness para siraan ng gobyerno. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat na sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. Para kay Yusek Castro, nakababahala ang mga ganitong aksyon dahil pwede nitong sirain ang justice system ng bansa, pati na ang tiwala ng taong bayan dahil sa mga fake news na kanilang ikinakalat na layong pagtakpan ng katotohanan. Johan Nano, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ng House Prosecution Team na dapat iparating sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang kagustuhang mapabilis ang pag-usad ng proseso ng impeachment trial. Nirerespeto naman ng prosekusyon ang voting threshold para sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. May hataw na balita si Rosalie Cos. Gaya ni Vice President Sara Duterte, gusto rin ng House Prosecution Team na mabilis na matapos ang impeachment trial. Pero ayon sa prosekusyon, dapat maiparating ng Vice Presidente sa kanyang defense team ang kagustuhan nito. Kasunod ito ng pahayag ng pangalawang Pangulo na hindi pwedeng tumagal ang proseso na nag-iisip ang mga tao kung totoo o hindi ang mga aligasyon. Kung pareho kami ng kagustuhan pala, maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Anuman ang desisyon ng Senate Impeachment Court para mapabilis ang proseso, handa itong sundin ng prosekusyon, kabilang na ang pagdadagdag sa araw ng paglilitis o adjustment sa oras ng pag-uumpisa nito. Kami po ay sinabi naman po namin, tatalima po kami dito and whatever would be the decision of the court kung paano magkaroon ng speedy disposition and speedy trial, kami po ay sumusuporta doon. Samantala, nilinaw naman ng prosekusyon, nirerespeto nito ang voting threshold sa impeachment trial ni VP Duterte. Nakatutok din ang pansin ng House Prosecution Team sa paglalatag ng sapat na ebidensya sa articles of impeachment. Ginawa ang pahayag matapos magbabala ang Senate Impeachment Court sa panukalang ibaba ang 16 na botong kailangan para makonvict si VP Duterte. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, Impeachment Court spokesperson, mapanganib na panukala ang pagbaba sa conviction threshold dahil mapipilitan ng Impeachment Court na baguhin ang rules habang nasa kalagitnaan na ng paglilitis. I just want to make it clear na we're not giving the impression or the message that gusto naming palitan nila ang 2/3 vote. We've never said that and we're not saying that now. And if it's 2/3, we respect it. And again, our job is to present evidence to secure that vote. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. May mga reformang tututukan ang bagong liderata ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth
para mas mailapit at mas maiparamdam sa mga miyembro nito ang benepisyo ng kanilang mga contribution. Kabilang sa mga nais nilang mapalawak ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na planong dalhin sa mga paaralan at workplace, gayon din ang no balance billing at pag-iwas sa bill shock. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Sa unang pagharap sa media ng bagong liderato ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, inilatag nito ang ilan sa kanyang mga pangunahing target na reforma para sa mga benepisyong pangkalusugan. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorenho, una sa kanyang plano na ilapit sa taong bayan ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Para kay Dr. Ho, hindi na dapat hintayin pumunta pa ng klinika ang mga miyembro ng PhilHealth upang maka-avail nito. Kaya naman isa sa kanyang target ay ang dalhin ng YAKAP sa mga paaralan at workplaces. Kasama rin sa kanyang pinaplano ang magkaroon ng mas organisadong primary care services at maisama sa YAKAP ang mas marami pang public health programs. Nais rin ng bagong pinuno ng PhilHealth na matutukan kung ano-anong mga serbisyo ang maaaring ma-avail ng mga pasyente mula sa gobyerno. Bukod sa public hospitals, gusto rin ni Dr. Ho na hikayati ng mga pribadong ospital na makipag-partner sa PhilHealth upang makapag-offer sa mga pasyente ng no balance billing rates o NBB. Layo nito na bigyan ng karagdagang opsyon ng mga pasyente upang hindi sila mapilitan na pumunta sa isang health facility para lamang makaiwas sa malaking bayarin. Ngayon kasi ang inisip natin, kailangan ko pumunta sa public hospital kasi doon lang pwedeng mag-NBB. But actually, there are many private hospitals, for example, that are willing to provide the services at NBB rates. No? So how do we just bridge those? May kama dito, may willing magbigay ng NBB, pero syempre kung hindi alam ng pasyente, takot rin sila pumunta doon. Kasama rin sa kanyang mga plano na pabilisin ang proseso ng licensing at accreditation process ng DOH at PhilHealth para sa mga healthcare provider. Pag-aaralan ng mga ito kung pwede sa isang platform na lamang mag-apply ang mga provider imbis na manual na magsumite ng aplikasyon sa magkaibang sistema. Ito ay upang maiwasan ang matagal ng paghihintay para sa kanilang approval. Sa ganitong paraan, naniniwala si Dr. Ho na mas maiiwasan umano ang red tape. Bahagi rin ng kanyang plano ang pagpapalakas ng organisasyon at health workforce. Ito ay upang ma-empower at ma-compensate ng tama ang mga health worker. Samantala, kasama rin sa isinusulong ng bagong leader ng PhilHealth ang pag-iwas sa bill shock ng mga pasyente. Nais ni Dr. Ho na maging malinaw sa mga pasyente kung magkano ang kanilang dapat na bayaran, maging ang mga benepisyo na pwede nilang i-avail. Kasi malaking bagay na hindi ka magugulat, di ba? Na hindi bill shock. Second level na yung wala ka nang babayaran. I think for people, if you know, papasok ko, maoperahan ako, kailangan ko maghanda ng 20,000. 20,000 lang. Malaking bagay na yon. Mia Alonzo, humahataw sa balita ngayon. May nakikitang paulit-ulit na pattern ng Bureau of Customs sa shipment ng mga illegal na droga na ipinupuslit sa Pilipinas mula sa bansang Afghanistan. Ito ang obserbasyon ng BOC. Kasunod ng pagkakasabat sa nasa 43 kilo ng hinihinalang shabu sa Manila International Container Port. Si Benedict Samson humahataw. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang umano'y kahina-hinalang pattern ng shipment ng mga illegal na droga mula sa bansang Afghanistan na ipinupuslit dito sa Pilipinas. Kahapon, muling nakasabat ang BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng nasa 43 kilograms ng hinihinalang shabu sa may Manila International Container Port. Batay sa pagtataya ng mga otoridad, nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 292.4 million pesos. Nadiskubre ang kontrabando sa loob ng isang 20-foot container van na idineklarang naglalaman ng talc stone. Ngunit matapos ang physical examination, dito na napag-alaman ang mga nakatagong illegal na droga sa shipment. Ayon sa BOC, Pebrero ngayong taon ay nakasabat din sila ng nasa 40 kilo ng illegal na droga mula sa isang shipment na galing din sa Afghanistan na idineklara namang marble. Kaugnay nito, tinututukan ngayon ng BOC ang smuggling pattern ng mga nagpupuslit ng illegal na droga. Dahil sa magkakasunod na matagumpay na operasyon, sinabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, epektibo ang kanilang mga aksyon laban sa mga high-risk shipment kung saan napipigilan ng pagpasok ng illegal drugs sa Pilipinas.
Tiniyak naman ng kawanihan na magpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung sino ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga ilegal na kontrabando, pati na ang kaugnayan ng mga magkakasunod na shipment na nasabat mula sa Afghanistan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nag-resign na bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon si dating One Pacman Party List Representative Mikey Romero. Kasabay nito ang kanyang pagre-retiro sa Armed Forces of the Philippines Reserve Force. Sa kanyang liham kay AFP Chief of Staff General Antonio Nafarrete, nagpasalamat siya sa buong sandatahang lakas na nakasama niya sa paglilingkod. Bukos din anya siya sa isinasagawang validation process ng AFP at buo ang kanyang tiwala sa proseso ng pagsusuri at verifikasyon ng mga record. Sa huli, giniit niya na ang kanyang mga medalya, decorations, badges at distinctions na iginawad sa kanya ay wastong nakatala sa record ng AFP. Hataw Balita ngayon. Mula sa 65 gasolinahan sa Luzon na nasuri ng Bureau of Internal Revenue na bahagi ng fuel marking drive, 25 sa mga ito ang pansamantalang sinuspindi ang operasyon. Ayon sa BIR, layo ng hakbang na matukoy ang revenue leakages o pagkawala ng kita ng pamahalaan at protektahan ang mga negosyong sumusunod sa batas laban sa hindi patas na kompetisyon. Ang fuel marking ay isang mahalagang kagamitan ng BIR upang malaman kung sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis ang mga nagbebenta ng mga produktong petrolyo. Ang mga produktong hindi papasa sa field tests ay isa sa ilalim sa inventaryo at kaukulang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Department of Migrant Workers ang ating mga kababayan laban sa mga immigration consultancy na nag-aalok ng trabaho sa abroad. Ayon sa DMW, hindi otorisado ang mga immigration consultancy na magsagawa ng recruitment at placement para sa overseas employment. Paglilinaw ng ahensya, ang recruitment activities gaya ng pag-aalok, pag-advertise o pagre-refer o pangako ng trabaho sa abroad ng walang kaukulang lisensya o authorization mula sa DMW ay itinuturing na illegal recruitment. Para sa kompletong listahan ng mga lehitimong recruitment agencies, bisitahin lamang ang link ng DMW na makikita sa kanilang social media post. Global News. Nagpakawala ng humigit kumulang 10 short-range ballistic missile ang North Korea. Ayon sa South Korean military, nangyari ito dakong alas 5 ng hapon kahapon o ilang oras lang matapos sabihin ni US President Donald Trump na plano niyang muling makipagkita kay Kim Jong-un ngayong taon. Base sa ulat, ang bawat missile ay lumipad ng humigit kumulang 300 kilometro patungo sa mga katubigan sa silangan ng North Korea. Pinaigting naman ng South Korea ang pagmamatiyag at maigpit na nakikipag-ugnayan sa Estados Unidos matapos ang missile launches. Agad namang nagsagawa ng emergency meeting ang Presidential National Security Council ng Sucor. Naglabas din ng pahayag ang Seoul na nag-uudyok sa Pyongyang na itigil ang ballistic missile launches dahil ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng UN Security Council resolutions. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang emergency response efforts kasunod ng pag-atake ng Russia sa Kyiv. Nasa mahigit 600 first responders mula sa State Emergency Service ng Ukraine at police officers ang nagtutulong-tulong sa Kyiv, Brovary at Boryspil. Sa kabuuan, nasa 30 residential buildings, isang paaralan, children's hospital at kindergarten school ang napinsala sa pag-atake. Nasa 15 rin ang kumpirmadong nasawi. Nagpaabot na ng pakikiramay si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga nawalan ng mahal sa buhay.
Tiniyak din ito na makakakuha ng nararapat na assistance ang mga nasugatan sa insidente. Hataw Balita ngayon. Plano nang bumalik nina Prince Harry at asawang si Meghan Markle sa United Kingdom. Base sa mga ulat, posibleng mag-relocate ang Duke at Duchess of Sussex mula sa Estados Unidos bago matapos ang buwang kasalukuyan. Sa kabila naman ng kanilang napipintong pag-uwi sa UK, wala umanong balak ang mag-asawa na mag-resume ng kanilang royal duties. Hindi rin umano sila titira sa royal residence kundi maninirahan sa isang pribadong bahay sa labas ng London. Taong 2020 nang umalis ang mag-asawa sa UK at talikuran ang kanilang royal duties. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Weather News. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang severe tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, maaari itong pumasok sa loob ng PAR sa Linggo o sa Lunes. Para sa iba pang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na 3 sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance po ito na maging bagyo at ito ay nasa mahigit around 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo pero inaasa natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto o hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na SODEL. Si Severe Tropical Storm SODEL ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakakaapekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at sa Batanes, dulot ng habagat, habang iba pang bahagi ng ating bansa makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas, kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat dulot nga nitong minomonitor natin na bagyong SODEL. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, mapapansin po natin mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasa nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorm lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po, no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din
hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po kapag may mga severe thunderstorms po tayo. Kung minsan, nagiging dahilan din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng Pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo, isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng Pag-asa, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating TC Threat Potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng Pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Kung lubog sa matinding baha ang maraming lugar sa Luzon, matinding init naman ang nararanasan sa maraming lugar sa Mindanao. Katunayan, ang ilang klase sa eskwelahan ay kinansila na dahil sa mataas na heat index. May hataw na balita si UNTV News and Rescue, Lizelle Nael. Sobrang init ng panahon, masakit sa ulo, di ba? Tapos, yung itong ubo ko, matagal na din. Nararanasan ko yung ubo ko pag pinapawisan ako. Palagi akong may dalang payong, tsaka tubig. Nagtsatsagang magtinda si Christine Jane kahit sa gitna ng matinding panahon sa kanilang lugar. Aniya kailangan pa ring maghanap buhay, kaya't lagi siyang may dalang inumin para makaiwas sa sakit sa gitna ng mataas sa temperatura. Yan, sa sobrang init ng panahon, kailangan mag-ingat tayo sa kailangan magdala na talaga ng tubig para di tayo ma-heat stroke. Base sa heat index report ng Pag-asa sa Northern Mindanao, nasa 32 hanggang 45 degrees Celsius ang init na nararamdaman ng katawan sa Davao City, Dipolog City, Zamboanga City, Cotabato City, Surigao City, Bukidnon at Butuan City. Ayon sa Pag-asa, ang matataas na heat index ay bunsod ng umiiral na El Nino sa bansa. For the next 2 to 3 days po, partly cloudy po yung magiging weather po dito. So, inaasahan po na mainit pa rin po ang panahon in the next 2 to 3 days. Ngayon po, dahil po sa localized thunderstorm po. So, ngayon po is nasa moderate El Nino na po tayo dito sa Western Pacific po. So, may chance din po dahil po sa El Nino po, natin yung sobrang init po ngayon. Bukod sa mga residente, malaki rin ang epekto ng init ng panahon sa mga pananim at alagang hayop. So sa pananim po, may chance po na magkaroon po ng dry spell po sa mga pananim. And then sa mga hayop po, may chance, hindi naman po siya totally na magkakaroon po ng effect po sa animals and then sa tao po. And then, pinapayuhan po natin ang lahat po na uminom po ng aming tubig. Nagpaalala naman ang Department of Education sa Davao City ng mga dapat gawing pag-iingat sa panahon ng tag-init. Kasama ang Sultan Kudarat at Davao City News and Rescue Team, Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon.
Patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang nangyaring pamamaril sa loob ng junior high school building ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 18. Kabilang sa mga nangunguna sa investigasyon sa kaso ang Police Regional Office 9. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si Police Major Shelami Chang, ang tagapagsalita po ng Pro 9. Magandang umaga po, Major Chang, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming pong panayam ngayong umaga. Good morning po, Sir Bernard. Opo, ma'am, una po sa lahat, salamat pong muli sa inyong pong pagpapaunlak. Hihingi lang po kami ng update sa sinasagawang investigasyon ng PNP dito nga po sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Yes po, sir. As of this time, sir, kahapon nga po dumating ang ating SILG dito sa area po namin at meron po siyang mga binalitang mga updates. Kasama po sa binalita niya ay yung meron po tayong nadagdag dun sa number ng casualty nung insidenteng yon. Aside po doon sa 2 patay natin, meron pa po tayong nadagdag na isang injured. Ang injured po natin ay isang grade 10 student din po na natamaan po ng sa likurang bahagi ng kanyang katawan, pero daplis lang po. She is currently in stable condition na po, pero nasa hospital pa po siya for medical treatment. And then, meron pa pong isa kami na register. Actually, wala pong injury yung pang-apat po natin na kasama sa listahan. Pero sinama po namin siya dahil nag-collapse po siya nung nangyari po yung insidente. Opo, ma'am. Bukod po doon, ma'am, meron po bang mga reported naman na sa inyo, particular sa PNP, na kumbaga delayed ang impact sa kanila, lalo na po yung mga kabataan? Alam nyo po yung nakararanas ng trauma, parang ganun. Meron po bang mga ganung reported na insidente sa inyo ngayon, ma'am? So far, sir, wala pa naman po kaming natatanggap na meron pong nagpapakita ng signs ng epekto. Yung sinasabi nyo po, delayed na signals po. Pero sa mga magulang po natin dyan, kung meron man po, magbigay alam lang po tayo sa kapulisan para matulungan po namin kayo. Ayun, yun po sana susunod kang tanong, ma'am, kung sakali, kasi minsan meron ganun, ma'am, pagkalipas ng ilang panahon pa o araw, doon natitrigger yung trauma sa mga kabataan na nakaranas ng mga ganitong insidente. So capable naman po at willing ang ating PNP na kung sakali meron po mga ganong makaranas na kabataan, ay makaka-assist po tayo, ma'am. Sir, mag-a-assist po kami sa kanila, sir, on every way we can. Pero kung hindi po ako nagkakamali, sir, ang mismong school po ay meron po silang parang inopen na psychosocial intervention para sa mga estudyante at sa mga magulang regarding na nga po this activity. So, tutulungan po namin sila in whatever way we can. Ayun. Maaari po ba kaming mabigyan naman ng update sa investigasyon? Kasi marami pong naglalabasan sa social media na di umano, ganito ang dahilan, bakit na-trigger ang ganitong pangyayari. Sa hanay po ng PNP, kung maaari nyo lang po namang sabihin sa amin, ano yung initial na investigasyon, bakit humantong sa ganitong pangyayari, ma'am? Ang update po namin sa motibo ng insidente. Sa ngayon po, na-establish na po natin na hindi po nagkaroon ng lapse or pinatupad po ng school ang kanilang security protocol ng tama.
nagkataon lang po talaga na yung bata ay nakahanap ng kumbaga butas doon sa kanilang pinapatupad na security protocol. Hindi po siya dumaan doon sa gate kung saan dapat dumadaan yung mga estudyante, na kung saan pinapatupad yung security check po sa mga gamit nila. And then number 2 po sir, i-clarify lang po namin na wala pong proof or hindi po totoo yung claim na nabigyan siya ng mababang grades kaya yun yung nag-push sa kanya. Wala rin pong issue ng bullying. And meron pa pong isa na kina-claim na meron siyang target. Hindi po namin na-establish yan. So, ang amin pong investigation ngayon ay tumututok po sa engagement ng bata sa kanyang online po, sa kanyang account. Para makita po natin baka meron po doon na nag-trigger po para magawa niya po yung insidenteng yun po. Yun nga po ma'am, ang isa rin po na gusto nating liwanagan, kaya po tinanong ko sa inyo dahil marami nga pong kumakalat sa social media na di umano, ganito ang motibo, ganito yung nag-trigger, at mainam po, salamat at nabigyan yung linaw yung bagay na yan. Ano po ba itong sinasabi nyo po na risk ng maaaring dahilan na nag-trigger o nag-udyok dito sa bata na gumawa na ito? Para naman sa punto ng po, sa aspeto na para malaman at mababalaan yung ating mga magulang, maingatan yung kanilang mga anak, maiiwas sa ganitong insidente. Sa ngayon sir, tulad nga po ng sabi ng ating SILG kahapon, nakatutok po kami sa forensic examination ng kanyang online account. So, since na disprove naman po natin yung ibang mga speculations na kunwari, na di umano ay merong mga, yung reason ay yung failing grades, wala naman pong ganun, bullying, wala rin po. So, we are checking on his online accounts, lalo na po yung mga games, ano nga ang tawag natin dyan, yung mga simulation games, kung meron po ba doon, sir. Ayun. Kung kayo po ma'am, ano po ang maipapayo nyo po sa mga magulang na ang kanilang mga anak ay nahihilig sa ganitong games? Paano po ba dapat nilang payuhan ang kanilang mga anak sa paraang namang hindi sila matulad, wag nawang mangyari sa ganitong insidente? Yes sir, sabi nga namin, ito pong mga insidenteng ganito, itong mga pangyayaring ganito, ay kailangan pong magtulungan po tayo dito. Hindi po ito kaya lamang naming mga law enforcement officers, hindi rin po ito kaya ng mga educators lamang sa schools. Kailangan po tulong-tulong po tayo, kasama po yung community, yung parents. Siguro po, gabayan po nila yung kanilang mga anak. Na nandyan pa rin naman po yung sinasabi nating parental guidance. So wag po nating kalimutan yan. Magbigay po tayo ng oras para i-check kung sino yung kausap ng mga anak natin, kanino sila nakikipaghalubilo, lalo na online. Kasi hindi natin alam kung yung mga kausap na yan nila ay totoo bang kaedad nila or nagkukunwari lang. And then siguro, let's be more on, meron lang ako napanood sir, huwag po nating ikumpara yung panahon natin ng pagpapalaki sa atin kumpara sa panahon ng generation nila ngayon. Huwag tayong masyadong maging strict kasi tayo dati ganito tayo pinalaki. Sila, iba na po kasi talaga yung generation nila. So, para hindi po sila mag-withdraw sa atin, dapat kinakaibigan po natin or inaayos natin yung pag-check sa kanila para hindi sila maging hindi nila tayo i-deny ng access doon sa mga sasabihin nila sa atin kung meron silang natatanggap na mga bullying, sasabihin nila sa atin kung merong mga hindi tama na nanggagaling sa kanila. Kumbaga, it's more of being open kesa yung maging usual na kinalakhan po natin na stricto. Hindi po talaga parehas ang ating generation. Tanggapin po natin yan. Tama po yun ma'am. Good point po yun kasi talagang magkaibang henerasyon na ating kinabibilangan
noon at ngayon, kaya magkaiba rin po yung approach. Maganda po nabigyan yung punto ang bagay na yan. Meron po kasing mga kumakalat na papabalita na gumagawa nitong fake accounts ng shooter at yung iba yung pamilya pa raw. Ano po ba ang maipapayo nyo sa mga gumagawa ng ganito? Pati yung nagpapakalat pa ng video nung marahas na pangyayari. Yes sir, dito po sa nag-open ng account. Actually, last po chinek namin, wala na po yung account na nakapangalan dun sa bata. Maging sympathetic tayo or maging empathetic. Pwedeng both. Kasi hindi naman po biro yung nangyari. Walang may gustong mangyari yon. Nagkataon lang po na nangyari hindi for certain reasons na yun nga po inimbestigahan pa po namin. Totoong insidente po yun. Hindi po ito joke. So hindi po natin ito dapat ginagawang katatawanan, hindi natin ito dapat ginagawang content. Siguro po mas dapat na makisimpatya tayo sa pamilya. Pati na po yung mga gumagawa ng account na nagkukunwaring parent ng ating minor. Sana po maintindihan ninyo na tao rin sila. As per checking po, ang parents po na and family ng minor ay parang iniwasan na nila na mag-open ng kanilang social media account. Hindi na sila active. I think nilock na nila or close muna nila ang kanilang social media account dahil nga nagdadalamhati din po sila. So, mga tao yan sila. And then, number 2, sabi ko nga kanina, number 1, wag nating gawing biro ito. Totoo yung nangyari, totoo yung insidente. Number 2, isipin po natin yung consequence ng mga action natin. Ba? Lalong-lalo na yung pagpapakalat ng fake news. Ano yung magiging epekto niyan sa community? Pwede siyang mag-cause ng panic, mag-cause ng undue na mga insidente. So, iwasan po natin. Sa ngayon po, maayos naman po kami dito sa Zamboanga City. Patuloy po kami sa security sector, patuloy po yung efforts namin na ma-ensure na safe and secured ang lahat. Sana po tulungan rin po nila kami. Ayan, maraming salamat po ma'am. Panghuli na lang po bago namin kayo pagpalamin. Baka meron po kayong mahalagang mensahe na gustong ibigay sa ating mga kababayan, partikular sa mga kabataan at sa ating mga magulang. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes po sir, maraming salamat po sir. Number 1 po, tulad po ng sabi ng ating SILG kahapon, Zamboanga City, Region 9 is a safe region. Napatunayan namin ito ng ilang taon. Although we have diverse culture, iba-ibang religion ang nandito, pag-usapang peace po, lahat po kami ay magkakasama. Lahat po kami ay nagtutulungan para ma-maintain yung peace na na-enjoy po namin. Nagkataon lang po na merong insidenteng ganito. Pero sa ngayon po, we assure everyone na we are on top of the situation. At tuloy-tuloy po yung ginagawang investigasyon ng SITG para matukoy kung ano nga po ba ang dahilan ng pangyayaring ito. And then, pangalawa po, sa atin pong mga ibang sectors, tulong-tulong po tayo na masiguro na hindi na ito mangyayari po in the future sa community, kasama na yung mga magulang, sa education sector at local government. At PNP po, kami po ay nandito po, magtutulungan po kami para kumbaga makaahon po tayo, makamove on tayo sa situation na to. And in the coming days po, rest assured, ang PNP po ay tuloy-tuloy na implement ang aming deployment. I-intensify po namin ang aming police visibility sa mga areas. Ang deployment po namin sir sa schools, meron na po yan sir. Kaya nga po, yun po yung isang reason na mabilis nakapag-responde yung ating kapulisan nung insidenteng yun. Kasi meron pong nakadetail sa mga schools natin dito. This time po, paigtingin pa po namin yung cooperation with other schools para mas siguro po yung strict implementation ng security protocols nila. And then po, lastly po, sa atin pong mga kabataan, sa mga magulang, kung meron man pong hindi magandang
pinagdadaanan yung mga kabataan, mayroon kayong natatanggap na threat or mayroong mga insidente ng bullying, huwag po mahihiya, huwag matatakot mag-report po. Nandito po ang PNP para tulungan po kayo. Alright, maraming salamat po Police Major Shelami Chang, ang spokesperson ng Police Regional Office 9. Maraming salamat po, ma'am. Muchas gracias, sir. Magandang umaga from Zamboanga City po. Magandang umaga po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, talatang 12 na nagsasabi, "Ito ang aking utos, na kayo'y mangang-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo." At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Danis. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, si Bishop Publico ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Standby po! Susunod na ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.